Nako, hello mga kabibig. Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Nako po, eto na kabibig. Si President Trump posibleng makatanggap ng liham. Ang liham kung saan ang laman ng liham ay tungkol sa korupsyon ni BBM. Susunod kaya si BBM sa Venezuelan president? Ito kabibig ha, share ko lang sa inyo kung saan si Chavit Singson din sa araw na to ay marami ding pinasabog na issue. At humirit pa itong si Chavit Singson ng isang friendly debate laban kay BBM at kay Martin Romualdez. Naku, mga kabibig, tila yata hindi pa rin natatapos ang mga kontrobersya ni Bongbong Marcos tungkol sa korupsyon, tungkol sa flood control project anomalies at sabi ni Chavit Singson, si BBM daw, si Marcos Jr. at si Martin Romualdez ang totoong mastermind. Naku, grabe yung mga pasabog ni Chavit Singson sa araw na to. Pero na-shock ako sa ginawa ni Grego Belhica. Ni Greco ba? Greco Belhica mga kabibig. Talagang may liham siya para kay President Trump. Ito ang kanyang liham, kabibig. Nanawagan si Greco Belhica, dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, kay Donald J. Trump upang tumulong sa pagpapabalik sa Pilipinas ng dating Pangulong kasalukuyan na Rizzo at ikinulong sa ICC. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Belhica na humarap ang Pilipinas sa malalaking hamon kaugnay sa illegal na drugs. Mga suyop-suyop, katiwalian sa gobyerno at ang pangangalaga sa mga teritoryong may kinalaman sa langis at kalakalan sa West Philippine Sea. Mga isyong anyay kahintulad ng mga problemang hinaharap ng ibang bansa. Nilinaw ni Belhica na hindi nila hinihiling sa Estados Unidos ang pag-aresto sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Sa halip, ang panawagan ay nakatuon sa paghingi ng tulong upang maibalik sa bansa ang dating Pangulo upang parehong managot ang kasalukuyan at dating mga leader sa ilalim ng sistemang panghukuman ng Pilipinas. Ayon kay Belhica, mahalagang marisolba ang mga usaping ito sa loob ng sariling jurisdiksyon ng bansa upang mapanatili ang soberanya at maibalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Ang layunin, sabi ni Belhica, namin ay maibalik ang paghahari ng batas sa loob ng aming sariling mga hangganan. Ito kabibig ha, basahin natin. Ito Kita niyo ba kabibig? Basahin natin. Dear President Donald J. Trump, our country, the Philippines, is facing a massive struggle with drugs, government corruption, and the protection of our oil and trade territories in the West Philippine Sea. Very similar to your issue in Venezuela. But we are not asking for the U.S. to arrest our sitting president. Ay, buti na lang. Bongbong, ayaw ni Belhica na ipa-aresto ka ni Trump. Instead, we ask for your help in bringing home the former president arrested and detained by the ICC. Our goal is for both the current and the former leader to face justice in our own Philippine court. We want to restore the rule of law within our own borders. Ito yung liham ni Belhica para kay Trump. Ayaw niyang arestuhin si BBM. Pero gusto niya na si Pangulong Duterte ay makabalik sa Pilipinas. At dito na lang siya sisentensyahan, kakasuhan kung merong magkakaso sa kanya. Ito ha. Ito ang komento ng ating mga netizen. I'm with you in that issue, sir. Continue to call for bring back former president back home. Sabi ni Trump, wala ng direction yung nakaraang administrasyon. Sir Grego, please send this to US President Trump. Your idea is great to stop drug, alam nyo na, and adicto sa Pilipinas. Panig rin ako sa iyong hangarin, sir. Sana makauwi sa Tagadigong.
China kayo, di ba? US si BBMA, sabi ni Lawrence Crisologo. Yun ka, BP. Pero kung akala ni BBM na matatapos na ang isyong ito, hindi. Tungkol sa corruption. Eh baka itong si Chavez Singson na ang sumulat kay Trump. Posible ka, bibig. Kung hindi talaga mapipigilan ni Chavez Singson, kung hindi talaga si BBM magpakatino sa kanyang 3 taong na lang term, 3 years na lang sa kanyang termino, eh baka itong si Chavez Singson na pupunta na sa US at gusto ma-meet si Trump. We don't know, kabibig, pero ito, kabibig, may napanood akong video, kabibig, grabe daw. Sinabi ni, Chavez Singson, na itong si BBM ay tinatawag na master magician. Oh, magician si BBM. Iba naman yan. Magician pala. Magician si BBM. O eto, kabibig, makinig tayo kay Chavez Singson. Magician President, PhilHealth. Ito ang grabe sa lahat. Ang PhilHealth, hindi pera ng gobyerno to, pera ng taong bayan. Tama. Pera malilit na tao, mga empleyado, lahat. Hindi nanggaling sa gobyerno to, pera ng taong bayan. Naipon sa PhilHealth, 89 billion mas ordered back to the National Treasury para may nakawin lang. Oh. Pati yung PDIC na kontribusyon ng mga bangko in case yung magkagulo, may insurance na wala rin. Tinanggal din para meron silang sinagad. Ang 2025, sinagad nila. Bongbong Marcos, alam niya lahat ang kanukuhan, but he tolerated it. Tinolerate niya para may kasama siya. Kaya wala pa kainig ngayon. Sa Senate, sino ang majority? The silent majority. Wala lang umibig sa Senado. So, bago lang tuloy ko ito at 19 billion mas order back. And then, paggawa ng National Expenditure Program, the General Appropriation Act, ang unang-una, na humingi ang 74 billion. The Magician President for the first time in the history of PhilHealth, 2025 budget, zero. Dahil yung hiningi sa, ito yung DA. Hindi aandar itong Philippine budget. Unang-una sa lahat, budget ni Presidente. PhilHealth requested because wala na pera. They requested na isuli sana 74 billion PhilHealth. Dahil 89 billion ang kinuha. Nandyan yan. Malinis kasi ito eh. At ang mga allocamos, nandyan sa loob. Bastusan na ito. Papakita ko na allocamos mamaya. Ang budget na inihanda ang Office of the President, kasama ang DBL, and lahat ng department, mag-submit. PhilHealth nag-submit ng 74 billion sa PhilHealth. Now, pinirman niya. Hindi ko ito kung hindi niya pirmahan. He signed it. It went to Congress, dagdag bawas, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. Pagpunta sa Senado, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. By come, dito silaksak lahat yung mga gusto nila. 100 million na para kay Bongbong Marcos. Yun lang, pero pera pa yung banda. Almost all department meron anomalya. So yung 100 billion na pinasaksak ni Bongbong Marcos, kay Saldi ko at Martin Romualdez, dito sinaksak. Dahil sa BICAM, kukuti na lang ang tao. Tapos, nandyan 74 billion PhilHealth. Pagkatapos niyan, pupunta na sa Proposed General Appropriation Act. Proposed lang yan dahil ang GAA, maging ba kasi lang pag pinirman na ni Presidente. So dito,
Nandiyan pa rin yung 74 billion PhilHealth. Pareho pinagbutuhan to. So, wala nang makikita ito sa Congress. Magbubutuhan lang, aprubahan. Wala nang makikitang tao, wala nang makikitang papel sa Senado. Pagbubutuhan lang, ay approve. Pag na-approve na ang proposed GAA, babalik na kay Presidente. Ito na yung sinasabi niya na he read 4,057 pages. He scrutinized it, studied it, at nagtanggal ng ito. Pagsusuri ng Presidente. Philippine 6.32 trillion GAA at tinanggalan lang ng 194 billion, ngunit mula sa 1 trillion budget ng DPWH, tinanggalan niya ang 26 billion lamang ang tinanggal. At iyong ang 100 billion na siningit ni Martin Romualdez at Sandico para kay Bongbong Marcos ay binawasan lang ng 1.15 billion lamang ang tinanggal ni Bongbong Marcos. Siya lang pwede magtanggal, siya lang pwede magdagdag dito. Pampaganda lang at sa taong bayan. Ibig sabihin, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang 98.85 billion na isiningit para sa kanya. So, he made mention. He scrutinized it. He studied it. He read 4,057 pages. Tinignan lang niya kung nandiyan yung 100 billion na para sa kanya. Pinirmahan niya. Naging batas na. So, ganun ang pag-ibig ko. Now, magician ka ako. Magician. Now you see 74 billion PhilHealth sa ANDEP. Now you see 74 billion PhilHealth sa Congress. Now you see 74 billion PhilHealth sa Senado. Now you see sa BICAM 74 billion PhilHealth. Sa proposed GAA 74 billion PhilHealth. Pagbalik sa kanya, nawala. Oh. So, magician na ako. Now you see, 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 now you don't. Magaling na magician. Magaling na magician si BBM. Ayon kay Chavit Singson. Kaya nga, sabi ni Chavit Singson, magdebate tayo. Oo. Gusto makipagdebate si Chavit Singson. ASAP. Kung sinabi nila pupunta ako sa Malacanang, kung ina-accept nila ang hamon ko. So hinahamon ni Chavit Singson na makipagdebate si BBM at saka si Martin Romualdez sa kanya. Pero alam niyo ba kami, tumugon ang Malacanang nito. Sinagot ito ni Claire Castro. Maybe galing kay BBM din ito, kabibig. Share ko sa inyo ha. Ito ang sagot ni BBM. Hindi nagpapakabayani ang Pangulo kundi obligasyon niya na linisin ang gobyernong ito para sa tao. Dahil sa paglaban ni Pangulo sa korupsyon na nakakaapekto sa marami sa kanila, kaya pinipilit nilang dumihan ang mga nagawa at mga plano ng Pangulo. Yun ha, yun ang sagot ng Pangulo through Madam Claire Castro na parang aatras si Bongbong. Hindi, ang tawag dito, hindi tatanggapin ni Bongbong Marcos ang hamon ni Chavit Singson na magkaroon sila ng debate. Naduwag si BBM. Sabi ng iba, naduwag yan kasi ang daming dokumentong hawak ni Chavit Singson. Grabe yung mga dokumentong ipresenta ni Chavit Singson, mga kabibig. Ito yung mga dokumento. Grabe si Chavit Singson, kabibig. Kung dokumento, meron talagang ilalatag, kabibig. Ito, kabibig, i-share ko sa inyo ang mga dokumentong nilatag ni Chavit Singson na talagang mapapaisip ka rin na, totoo kaya ito? Ito, kabibig ha, i-share ko sa inyo. Ito yun. Ito yun, yan ha. Ito, tapos na, may mga daw, mga unfinished. Ito pa. Magician President PhilHealth, 89 billion was ordered back to National Treasury. 71 billion was requested by PhilHealth but the President removed it when it was submitted back to him.
The two masterminds, ibalik ang usapan sa flood control. Yan Marcos at Romualdez noon, Marcos at Romualdez naman ngayon, 40 years apart, tama na, sobra na. Yan kabibig ha. Yan pinakita, grabe. The Grand Conspiracy. Grabe. Sinungaling na mastermind sa items, grabe ito Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Thank you. Hala. So yun kabibig, yun ang hamon, pero sabi naman ni Madam Claire na hindi sabi ni Madam Claire, hindi nagpapakabayani ang Pangulo. So, hindi tatanggapin ni BBM ang hamon ni Chavit Singson na debate. So, yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Grabe mas lalong ang tawag dito, nagkagulo, mas maraming expose sa corruption, at sinabi ni Chavit Singson na ang mastermind sa flood control anomalies ay sina BBM at si Chavit at si Martin Romualdez, at ito si BBM ay isang malaking magician. Ano sa palagay kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.